Napapansin kong may mali sa ginagawa ng asawa ko. Dahil mahilig siyang mag-my day at mag-post ng mga pictures ng pamangkin niya sa FB niya. Anak yun ng ate niya na 3 taon ang tanda sa kanya. Samantalang yung mismong anak namin na kasing edad ng pamangkin niya ay sobrang bihira niyang i-my day. Simula ng mga anak yung ate niya, baby pa lang yung bata at hanggang ngayon na 3 years old na, halos pictures ng pamangkin niya ang naka-upload at naka-my day sa FB niya. Kung titignan mo nga ang FB ng asawa ko, mabibilang lang ang picture ng anak namin. Halos mukha talaga ng pamangkin niya ang naka-upload. Hindi ko alam kung napaparanoid na ba ako. Pero dumating ako sa point na pinakailaman ko ang phone ng asawa ko. At dun, mas lalong nadagdagan ng aking paghihinala. Sobrang daming pictures ng ate at pamangkin niya ang nakita ko sa phone ng asawa ko. Meron pa siyang mga screenshots ng video call nilang mag-ate. Bilang lang yung mga pictures ko at ng anak namin. Imagine, magkapit-bahay lang kami pero nag-uusap pa sila sa video call. Sa sobrang sama ng loob ko, pinagbubura ko lahat ng pictures ng ate niya at pamangkin niya. As in lahat. Pictures sa phone niya at pictures sa FB na naka-album pa. Pagkatapos nun ay binlock ko rin ang ate niya. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng asawa ko. Desperada na ako. Gusto kong magkaroon ng peace of mind at mangyayari lang yon kapag nawala sa buhay namin ang ate niya. Gusto kong ilayo ang asawa ko dahil sa obserbasyon ko, meron akong maling nakikita. May asawa naman yung ate niya. Pero every time na may pupuntahan yung ate niya, yung kapatid niya na asawa ko ang gustong laging kasama. Kahit saang lakad sila ang magkasama. Noong una, okay lang sa akin dahil hindi ko pa naman napapansin yung kakaibang closeness nilang magkapatid. Pero hindi nagtagal dahil sa mga simpleng bagay nilang ginagawa na akala ko ay okay lang dahil magkapatid naman sila, doon pala ako mag-uumpisang maghinala. Masyadong OA yung closeness nila. To the point na pakiramdam ko, inaagaw na ng ate niya ang asawa ko sa amin ng anak ko. Hindi man lang iniisip na pamilyado na yung kapatid niya. Kaya nang hindi na ako nakatiis, sinabihan ko yung asawa ko na lumipat na lang kami ng ibang bahay. Gusto kong mapanatag ang loob ko, kaya hindi niyo ako masisisi kung gusto ko na maging malayo na kami sa ate niya. Siyempre, hindi ko sinabi sa asawa ko yung dahilan. Pero sa tingin ko, alam ng asawa ko kung bakit. Medyo naintriga pa nga ako sa reaksyon ng asawa ko. Dahil halata naman sa reaksyon niya na nagulat siya at ayaw niyang lumipat kami. Pero ang nakapagtataka ay hindi niya ako kinontra at sumang-ayon lang siya sa gusto ko. Nakakapraning talagang mag-isip. Pero binaliwala ko na lahat yun. Ang mahalaga sa akin ay makalayo kami sa atin ng asawa ko sa lalong madaling panahon. Kaya tinuloy ko ang plano ko na lumipat ng ibang bahay. Ang problema ko, yung ate niya. Sinabihan pa ako na kahit daw lumayo pa kami, pupuntahan at bibisitahin pa rin daw niya kami. Gusto ko lang ng peace of mind. Maayos naman akong nakisama sa ate niya. Pero this time, hindi ko na talaga kayang tiisin pa na makita ang mukha ng ate niya.